Kaugnay ng engkwentro sa Magpet, Cotabato at investigasyon sa pambubomba sa Jolo Cathedral. Mga kausap natin, for the record, si PNP Chief Oscar Albayalde. Magandang umaga sa inyo, General Albayalde. Yes, Hawi, magandang umaga din po sa inyo sa ating mga kababayan. Okay, General, we just saw yung CCTV video nitong tatlong suspect. Kumusta na po yung search para sa kanila? As of this time, ongoing po. Together with the Armed Forces of the Philippines, yung ating mga intelligence operatives are on hot pursuit operations at saka ito pong ating mga operatiba, yung task force Sulu natin, jointly by the AFP and the PNP. Okay, iniulat namin na kilala itong tatlong ito. Ibig sabihin, are they residents of Jolo? Hindi sila yung mga dayo na nagpunta dyan para gumawa ng ganitong krimen? Well, yung pong grupo kasi ng ASG na yan are really originally from Sulu, no? At yan po talaga ang layer ng mga yan dyan sa may Sulu. At yung isa ay may pangalan na ibinigay, no? Na kama, may binigay ang PNP o yung mga investigators dito sa isa. May apelyido ba yan? Are there more details you can share about this person? At yung dalawa ay, kasi sinabi nga kilala din yung dalawa, no? May pangalan ba silang kayong nalaman? Yes, yung pong si Kama ay alias lang ang alam natin. Yung true name niya ay unknown po yan. And tama po yan, sinabi ng ating mga investigador na commonly alam po yan ng mga ating members of the community there dahil dyan po nakatira yung mga yan. Okay, itong video na piniplay namin, may inabot itong Kama doon sa isang kasama niya. Ano ba yung pagkaintindi nyo dito sa ginagawa nila, dito sa video? Una-una, tinignan lang po natin yung coincidence, no? It's not a mere coincidence probably kung bakit sila nandyan. Dahil coincidence ba na nandyan sila at may pumutok at kaya pinaghihinalaan natin. As of this time, they are persons of interest, no? Dahil nga dun sa nangyari yan at nandyan sila sa area na yan. At they are suspectedly members of the Ajang-Ajang who are affiliated with the ASG na nag-pledge ng allegiance sa ISIS. Itong si Kama nga ay may inaabot dun sa isa niyang kasama. I'm sure na magnify nyo na itong kung ano yung inaabot. Ano ba to? Cellphone? Ito ba yung triggering device? Well, yung pong ating EOD, they believe na ito ay electronically detonated, probably with the use of cellphone. Although yung pong mga nakalap na ebidensya doon, parts of cellphone, napakarami dahil nga yung mga nagsisimba, may kanya-kanya ding mga bit-bit na cellphone. Okay, itong lugar ng itong nasa CCTV video, malapit na malapit lang ba yan sa katedral? Where exactly is it? A few meters away lang po yan doon sa simbahan. Makikita mo if you're in front of the church kahapon, makikita mo po yung CCTV na yan. Ngunit doon sa malapit kasi talaga sa church and right in front of the gate or doon sa mismong pintuan ng simbahan ay wala po kasi. Walang CCTV. Okay. Yan na po ang pinakamalapit na CCTV doon sa simbahan. Okay. Kasi yung isang bomba, sumabog sa loob mismo ng simbahan at sinundan nga ng isa pang bomba sa labas ng simbahan. Sa loob ng simbahan, may mga camera ba? Wala po. Wala. Kahit na sa gilid. Kasi yung unang simbahan kasi, kaya siguro hindi masyadong lakas yan dahil kulob yung simbahan at sarado yung pintuan. Usually, pag mag-i-start na yung misa dyan, sinasara yung pintuan, pero pwede ka pa rin pumasok, hindi naman nakalak yun. And then after the pintuan, meron pong gate yan. Nakasara din yan dahil nga for security reasons. So may dagdag ba na impormasyon tungkol dun sa unang bombang sumabog sa loob ng simbahan? Banda saan ba sa simbahan yun? Nakalagay ba sa bag? Ang hinala po ng ating EOD, nakalagay sa isang bag na sa mga parang yung bag po na mag-giveaways ng mga bangko. I just don't know exactly kung ano pong bangko, kung BDO yan or Metrobank. Okay. Pero may mga pieces of kasi yan na mga nakuha na pira-piraso. So they suspect na nakalagay yan sa bag na yon at nakapatong most probably sa isang or nakabalot pa ng mga damit. Okay, itong sinasabing yung Kama,
may record ba yan? At may information pa ba tungkol sa taong ito? Yan po yung mga OB listed kung tawagin. No? Yan po yung mga OB listed ng mga members ng ASG. Ano po yun? Ano siya? Miyembro ng ASG Abu Sayyaf Group, Yes, no? mga Abu Sayyaf. Remember yung Ajang-Ajang po ay walang pinag-iba sa ASG po yan. Dahil yan po yung mga ginagamit ng members ng ASG. Yung mga Ajang-Ajang, tinawag lang po nila yung sarili nila ng ganyan. Yan po yung mga medyo bata ang edad. No? Okay. Yung madalas, yung iba yan, yung mga anak, yung iba naman yung mga naulila dahil yung mga magulang nila napatay ng military o ng pulis sa mga police operations. Yung iba naman ay kamag-anak. So, parang youth arm ito ng Abu Sayyaf Group. Yun ba yung sinasabi nyo? Para pong mga, not necessarily youth, pero medyo may mga bata ang edad. Mga early 20s, mga ganon. Okay, and kumbaga sila yung mga operatives o sila yung Yes, mga hitman. Yes, kaya binigyan nila yung sarili nilang pangalan na Ajang-Ajang. Okay, yun sa mga unang ulat, may theory na maaring suicide bombing, no? So this video will prove na hindi ito suicide bombing, planted bomb ito. Tinitignan po natin yan unang-una sa loob ng simbahan yan. Definitely malaking bag yan, no? Kung iiwan mo sa loob yan. At as of this time kasi meron pa pong ina-identify na, kung di ako magkamali, 2. Dahil meron pong mga na-dismember ng parts ng katawan sa mga naging casualty dyan. So, kailangan pa nating i-identify kung sino yung mga yon. Okay, katatapos nga lang ng plebiscito, no? So far, wala kayong nakikitang connection dito because Sulu voted to reject yung Bangsamoro Organic Law. You're not looking at this as kind of a terrorist act of protest doon sa naging resulta ng plebisito? So far, wala po. We see it as a plain act of terror. Ito, no? Even the security forces, even the armed forces of the Philippines, it's a plain act of terror. Ito pong nangyari na to. Wala pong kinalaman, wala kaming makita na kinalaman po dito sa katatapos na plebisito. Okay, sa mga nakaraang linggo, sir, may mga travel advisory na ang Canada at Amerika tungkol sa posibleng terror attack sa Mindanao, particular sa Sulu. Wala ba kayong nakuhang actionable intel galing sa mga international counterparts nyo? At kung meron, ano ho ang ginawa ng PNP kaugnay nito? Actually, Howie, continuous po yung pagkikipag-coordinate at of course, tumutulong yung ating foreign counterparts dyan dahil concerned din nila yan, no? Dahil may mga incidents of terrorism din dun sa lugar nila. Aktibo po yung participation with regards to of course yung exchange of information, no? Kaya yung sa mga counterparts natin. Okay, very recently, even more recently, nagkaroon din ng ambush sa Cotabato. May nakikita ba kayong connection doon dito sa magkasunod na mga insidente? Wala po. Ito po ay kagagawan ng mga NPA, no? CPP-NPA na armadong grupo. Itong nangyari sa Cotabato at wala pong kinalaman yan dyan sa nangyari sa Hulong. Okay, maraming salamat PNP Chief Oscar Albayalde. Maraming